Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. At kapag atin pong naintindihan kung paano ito mangyayari, yung iyong kalagayan ngayon ay higit na magiging mas maunlad kaysa dati. Kaya pag ikay nakipagtagpo at nakipagbatian sa kaibigan mo, kumusta ka na? Huwag mong isasagot katulad pa rin ng dati. Sabihin mo ibang-iba kaysa dati. Amen? So, kailangan ganun po ang sagot sa pagtatagpo. Dahil kung katulad sa dati, matindi po yun. Ibig sabihin, kung katulad pa rin ng dati, ay ang ibig sabihin, walang pagbabago. Pero hindi po tayo ganon. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi tayo ganon. Kaya nga po ngayong gabi, tayo po ay darako sa mensahe ng Panginoon na ibinigay para po sa bawat isa sa atin. At dalangin ko na kayo po ay mabuksan ang puso, mabuksan ang isipan, at ito ay inyong matutunan. So tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, Ikaw ang pumili sa amin at hindi mahalaga kung sino kami sapagkat ay ang mahalaga ay Ikaw kung paano mo gagawin ang iyong ibig sa amin. Kaya tulungan mo kami na makiayon at makiisa sa napakagandang hangarin at pangarap na nasa iyong puso at nasa iyong isipan. At bawat isa ay makapagtiwala sa kapangyarihan ng iyong kanang bisig. Sa iyo ang kalwalhatian, sa iyo ang parangal at papuri, sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. May isang death convict at siya ay nasa hanay na ng bibitayin at sobra ang lakas ng kaniyang ingay ng pag-iyak na parang bata. At tinanong siya ng jail guard na umaakay sa kanya at ang sabi, bakit naglulupasay ka? Takot ka bang mamatay? Sabi niya, hindi. Handa siyang mamatay. Ang kanyang ipinagdaramdam at sentimiento, nung araw na yun na siya bibitayin, inaugural address ng presidente ng Amerika. At ang sabi niya, dahil dun sa Pangulo. Ano ngayon sa iyo yung Pangulo? Pangulo nating lahat yan. Hindi. Kaibigan ko at kamag-aaral nung kami ay magka-eskwela. Kung sinunod ko lamang siya noon, pag vacant hour namin, siya ay nasa kapilya at ako ay nasa bar. Kung sinunod ko lamang siya, hindi ko sinapit itong aking kinasadlakan. Kaya napakahalaga po na ating unawain, ang pagsisisi ay laging sa huli. Kaya napakahalaga na nakapagsisi na tayo bago maging huli. Manalangin ulit tayo, banal na Espiritu. Tulungan mo ng bawat isa ay huwag magsayang ng minuto sa daigdig na ito. At pahalagahan nila ng buong pagpapahalaga ang buhay na pahiram mo sa bawat isa sa amin. At ang layunin nito ay para ikaw ay luwalhatiin, parangalan at papurihan. At ito ay palagay sa puso at isipan ng lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Yun pong impetus commitment, ang ibig pong sabihin mapusok at mabagsik na pagtatalaga. Kailangan pong ikaw ay maging mapusok at mabagsik ang pagtatalaga ng buhay mo sa Panginoon sapagkat walang hanggan ang buhay po sa piling niya pagkatapos ng buhay natin sa ibabaw ng lupa.
mabuhay na tayo ng 120 na taon. Dalawa po ang patutunguhan ng tao, parehong walang hanggan. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos at buhay na walang hanggan sa dagat-dagatang apoy. At ang nagpasya habang siya'y buhay, kay Hesukristo ay sumama, siya'y papunta sa buhay na walang katapusan. Huwag na nating pag-usapan ang dagat-dagatang apoy dahil walang isa man sa ating paroon. Amen? Tayong lahat ay papunta sa piling ng Diyos magpakailanman. At upang mangyari ito, meron tayong gagawin. Sa John 8, verse 31. John 8, verse 31. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Verse 32, and you shall know the truths, and the truth shall make you free. Dito po sa dalawang talata, ipinakita po rito na ang isang Kristiyano ay dapat alagad ni Hesukristo. At ang katunayan at katibayan ng isang Kristiyano na alagad ni Hesukristo, siya ay nagbabasa ng Biblia. Tignan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, hilig mo bang magbasa ng Biblia? Ito po ang pinakamatandang aklat. This is the oldest book. At lagi po itong bestseller sa lahat ng panahon. At kung ito lamang ay pahahalagahan ng isang tao, makikita niya ang kahalagahan niya sa Diyos. Wala pong linikha ang Diyos na yagit. Lahat po'y espesyal sa Kanya. Kaya lang naman po tayo nagmukhang yagit dahil nakaligtaan natin siya. Pero kahit nakaligtaan natin siya, hindi pa rin niya tayo malilimot. Gayon po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya't ang titulo ng mensahe, Save, to be a disciple, and to make disciples. So tayo po'y naligtas para maging alagad. At sa ating pagiging alagad, para po tayo'y makagawa ng mga alagad. At kung atin pong unawain, ang unang tawag ng Panginoon nung magsimula siya sa ministeryo, come, follow me. Come and follow me. Halik kayo at sumunod kayo sa akin. So pagkaraan po ng pagsasanay, ang huling utos at habilin ng Panginoon, go and make disciples of all nations. Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng mga bansa. At ang paraan para sila'y maging alagad ng Panginoon ay ituro natin ang lahat ng ating mga natutunan. Kaya ikaw po ay hindi nakaupo lang, ikaw po'y nariyan para maituro mo sa iba yung iyong natututunan. So bawat mensahe po ay hindi para sa iyo, ito po'y para sa iba. At ang iyong tagumpay ay hindi rin para sa iyo, para sa susunod na lahi. Kaya nga po unawain nating mabuti, the truth shall set you free. You shall know the truths, and the truth shall set you free, and knowledge of the truth shall come when you continue in His Word. So, ang katotohanan po ay ang Kanyang salita at pag nagpatuloy ka sa Kanyang salita, ikaw po ay makatutuklas because life is series of discoveries. Ang buhay po ay walang patlang na pagtuklas sa mga katotohanan. Bawat pagsubok, bawat imposibleng kalagayan ay pagkakataon para matuklasan mo yung mga bagay na wala sa iyo at yung mga bagay na nasa iyo at yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Kaya gamitin mo yung lahat ng pagsubok na nangyayari sa iyo para matuklasan mo kung ano ka sa Diyos at kung ano ang Diyos sa iyo. Kaya atin pong unawain, ang pinili ng Panginoon ay 12. So Jesus selected 12 men to make them His disciples. So, nagsimula po ang simbahan ay sa 12 at kilala ng Panginoon yung 12.
At tinukoy niya ang relasyon niya doon sa 12 batay sa ugali ng 12. At kung papansinin po natin, pinagpares-pares po niya yung 12. Inilagay niya ang magnanakaw ay sa kaba ng yaman ng kanyang ministeryo. Bakit inilagay si Judas na magnanakaw? Hindi ba alam ni Jesucristo magnanakaw si Judas? Alam ni Jesucristo. So binigyan ng pagkakataon si Judas na makapagtagumpay sa pagnanakaw. Pero pansinin po natin, kahit na nagnanakaw si Judas, walang ubos yung pondo ng ministeryo ng Panginoon. Dahil hindi siya nahalata na siya'y kumukupit. And nais kong inyong maunawaan, ang lahat ng pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos ay upang ating matutunan na ang buhay dito sa ibabaw ng lupa ay on-the-job training sa tunay na buhay pagkatapos ng ating buhay sa ibabaw ng lupa. Purihin ang Diyos. Ang Diyos ang tanging pinagmumulan. God is the only source of all provision and of all supplies. As He is our shepherd, and if not, make Him your shepherd, for you shall not lack in any good thing. At kung sakali na ikay walang hanap buhay, I will speak that a job will travel into your life, into your address. So in the mighty precious name of Jesus, I command all employment to seek and find you wherever you are. So in the mighty precious name of Jesus, everyone that is with me in the power of agreement, I bind unemployment and release employment. In the mighty name of Jesus, I bind indecision on the embassies all over the world, and I loose an approved visa. In the mighty name of Jesus, and I declare that you and your entire family will go abroad and find your work. In Jesus Christ's name, be it done and be it so. In Jesus it is done. Amen. Natin ay Diyos ng Himala. Narito po ang ating mga Night of Revival schedule sa buwan ng Nobyembre. November 6, November 13, November 20, November 27 sa ganap na 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Isama niyo po ang mga may sakit at karamdaman, ang mga may problema at depresyon, at maranasan ang biyaya at pagpapalaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus. We are on OJT. Tayo po'y nagsasanay lang para sa tunay na buhay sa kabila. Yun po ang tunay na buhay sa kabilang buhay. Kaya nga po, ating unawaing mabuti, 12. At nung isugo niya ang 12, pares-pares. Ang magkapares ay si Juan at si Pedro. Si Juan ay mabagal magdesisyon sapagkat si Juan ay sigurista. Si Pedro, pabigla-bigla. Kaya pinagsama niya ang pabigla-bigla at ang sigurista. Kaya't ano ang isipan ng Panginoon doon sa dalawa? Para hindi mapahamak si Pedro. At para maiayos ang ugali ng pabigla-bigla. Sapagkat ang sabi ng kawikaan, ang nagnanais na yumaman ng dagli ay maraming daraan ng kabiguan. Sa makatwid, hindi dapat magmadali. Kung atin pong mauunawaan, lahat tayo itinakda sa pagunlad. Dahil yun po ang tipan ng Diyos kay Abraham. Na ikaw at ako ay pagpalain at ikaw at ako ay gawin niyang dakila. Pero kailangan ang pakikipag-isa sa Kanya. Kaya marami pong taong pagod na pagod dahil hinahanap nila ang tagumpay. Laging tandaan mo, kay Jesucristo nagsimula ang tagumpay at tayo tagapagmana ng Kanyang tagumpay, kaya tayo magpapatuloy sa mga tagumpay. Kaya tunawain po natin na siya po ay napakaganda. Come, follow me and go. At sino yung Kanyang tinawag? Lahat ng pagod na sa buhay. Dahil sabi ng Panginoon, come unto me all you who labor and are heavily laden and I will give you rest.
Put on my yoke, for it is easy and its burden is light. Learn of me, for I am meek and humble of heart, and then you shall find rest for my soul. So kailangan pong tayo ay mawala ang bagabag sa ating kaluluwa. At mawawala po yung mga bagabag sa pamamagitan po ng ating pag-aalay ng ating buhay sa kamay ng Panginoong Hesukristo. Huwag mo nang alalahanin yung nakaraan. Sabihin natin, our yesterday were under the blood. Ito po ang katotohanan. Ang ating nakaraang kahapon, kahit gaano pa tayo kasama noon, tinakpan na ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan ito ay maunawaan ng bawat isa upang hindi ka mabuhay sa nakaraan. Kailangang mabuhay ka ay sa kasalukuyan, ikaw ay pinatawad. At wala pong pwedeng dapat na sumurot sa iyo at magwika sapagkat ang salita po ng Diyos ay katotohanan. Ang pinatawad ay tunay ng malaya. At ikaw at ako'y malaya. Babalik ang Panginoon isang araw. At yun po'y dapat ay hinihintay natin. Pero sino ba ang maliligtas? Ang pagbabalik ng Panginoon ay kapighatian. Ang pagbabalik ng Panginoon ay kasipayuan. Ang pagbabalik ng Panginoon ay matinding pag-uusig sa mga sumasampalataya sa Kanya. So pansinin po natin, ano ang palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, ang pagbabalik ng anak ng tao, walang nakakaalam, maging ako ay hindi ko alam kung kailan ako babalik. Pero may mga palatandaan kung paanong sa araw ni Noah, ganon ang palatandaan ng pagbabalik ng anak ng tao, katulad ng panahon ni Noah. At pansinin po natin, nalipo lang lahat ng tao sa panahon ni Noah. Pero ang pamilya ni Noah ay naligtas. Hello? At ang isa pang palatandaan ay ang panahon ni Lot sa panahon ng Sodom at Gomorrah. Napugnaw ang lahat ng tao sa Sodom at Gomorrah pero naligtas ang mag-aama, si Lot at ang dalawa niyang anak na babae. Yun ang larawan ng pagbabalik ng Panginoon. Ang ibig ba sabihin, pastor, ay ilang pamilya lang ang maliligtas? Hindi po ito kung ano ang apelyido mo. Sapagkat ang pamilya ng Diyos ay ang pamilya ng Panginoong Hesukristo. At lahat ng nakay Kristo ay kabilang sa pamilya ng Diyos at ang lahat ng nakay Kristo ay anak ng Diyos at iisa ang ating Ama. Amen po ba? So sino ang ililigtas? Ang ililigtas po ay ang mga anak ng Diyos. At kailan tayo ililigtas? Bago po dumating ang wakas ng puot ng Diyos. Maliwanag po na ikaw at ako'y iiwas doon sa puot. Dahil hindi pwedeng makatikim ng puot ng Diyos ang kanyang mga anak. Sabi nga ni Abraham sa Genesis 18, kung meron po bang 50 matuwid, itutuloy mo ang iyong puot. At ang sabi niya, hindi, alang-alang sa 50, dahil hindi pwedeng parusahan ng Diyos ang matuwid kasama ng mga masama. At ang lahat ng nakay Hesukristo ay matuwid. Hindi po tayo naging matuwid dahil sa mabuti nating gawa. Naging matuwid po tayo dahil sumampalataya tayo kay Hesukristo. Kaya huwag mong kalilimutan na ang iyong pagiging matuwid ay dahil sumampalataya ka kay Hesukristo. Kalimutan mo na yung nakaraan mo. At ang iyong alalahanin ay yung ngayon na si Hesukristo ang iyong Panginoon at siya ang bahala sa atin. Kaya napakahalaga po na ating matutunan na tayo naligtas. For what reason and for what purpose? Ano ang dahilan na tiniligtas tayo ng Diyos? At ano ang layunin? So pag nalaman mo ang layunin, malalaman mo ang dahilan. Ang layunin po ng Diyos, ikaw at ako'y nilikha para siya ay may ka-fellowship. Para po siya may kakwentuhan. Ganun lang kasimple, pastor. Yun po ay isang bahagi ng kanyang plano. Sapagkat ikaw at ako'y nilikha niya para sumamba sa Kanya.
We were created for Himself. Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang at walang sino mang mamamatay para sa sarili lamang. Sa pagkabuhay at pagkamatay, lahat tayo'y para dapat ay kay Hesu Kristo. Kaya unawain po natin na ang dahilan ng ating kaligtasan ay upang ang dakilang pangalan ng Diyos ay maluwalhati ng mga taong naligtas sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kaya sabi ng Panginoon, linuwalhati ko ang iyong pangalan, Ama, luwalhatiin mo ako. At ang sabi ng Ama kay Hesu Kristo, linuwalhati na kita. At ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesu Kristo ay ang kaligtasan mo at kaligtasan ko. Yun po ang karangalan ng Panginoong Hesu Kristo. Kaya kailangan pong ang sinusundan natin Panginoong Hesu Kristo. At kailangan sumunod tayo sa Kanyang iniutos. Go as commanded by Jesus. Yan natin pong unawain. Kaya po magulo ang maraming Kristiyano. Dahil sila po ay mix up. Sapagkat kung atin pong uunawain, tingnan po natin sa 1 Peter 2:9. Ipakikita ko po sa inyo kung ano ang pagkatawag sa iyo at sa akin. Kailangan ito po'y maunawaan mo at nang sa gayon, hindi ka naghahabol ng salapi. But you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that He should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. So ano po ang ating gawain? Para po tayo ay maging papuri sa Diyos. At para po tayo laging nagpupuri sa Diyos. Dahil ikaw at ako'y tinawag mula sa kadiliman at inilipat niya tayo sa kagilagilalas niyang liwanag. Kaya tayo po ay hindi anak ng dilim. Tayo po ay anak sa liwanag. Kaya atin pong unawain. Ikaw ay kabilang sa isang hinirang na lahi. At ikaw din ay merong bughaw na pagiging saserdote. At ikaw din ay kabilang sa isang banal na bansa. At ikaw din ay isang espesyal, kabilang ka sa espesyal na bayan ng Diyos. At kung titingnan po natin, ang hiwaga ng katotohanan ng salita ng Diyos that Jesus Christ is the head and we are the body. We are members of one body. Ito po ay napakahalagang katotohanan dapat nating maunawaan. At ang katawan ni Hesu Kristo ay tinawag din na simbahan. Ang simbahan po sa salitang Grego ay ekklesia, na ang ibig sabihin ay the called out ones, mga tinawag na mga piling tao. Ngayon natin pong unawain din ang isa pa na dapat natin ding maipamuhay sa Revelation 1:6. Tingnan po natin ang Revelation 1:6 at mauunawaan po natin kung ano ang sinabi ron at ano po ang sabi doon sa Revelation 1:6. And hath made us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. So ano po ang sabi dito? Na ikaw at ako'y ginawa niya na mga hari at mga saserdote para sa Diyos na Kanyang Ama. Sa Kanya ang luwalhati at ang kapangyarihan magpakailanman at magpakailanman. Mangyari ito. Yun po yung amen. So pansinin po natin, nung si Haring Saul ay pakialaman ang gawain ni Samuel, siya ay napasumpa. Ang sabi ni Samuel, Haring Saul, ba't pinakialaman mo ang aking gawain? Mula ngayon, hindi ka nakalulugdan ng Diyos. Yan po ang dahilan kaya magulo ang simbahan dahil yung mga hari, ito po yung mga business people. Ito po yung mga
may hanap buhay at may negosyo. Hindi ho pwedeng itong mga business people ay pakialaman ang gawain ng mga pastor. At marami sa simbahan ang nasusunod ay yung mga negosyante dahil sila ang may pera, dahil ang kanilang paniniwala, he who has the gold rule. At yun po ay mali. Kailangang ang masusunod sa simbahan ay ang mga saserdote. Sapagkat ang mga saserdote ay linakipan ng kapangyarihan para makarinig sa Diyos. Hindi makakarinig ang mga hari tungkol sa simbahan sapagkat ang pagkakatiwalaan ng Diyos tungkol sa gagawin ng Diyos sa simbahan ay ang saserdote. Kaya kung ang saserdote ay gumagawa ng kanyang gawain at ang mga hari o ang mga negosyante sa simbahan ay gumagawa ng kanilang gawain, uunlad ang mga negosyante at matutustusan ang mga gawain sa simbahan. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.greggdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Natin ay Diyos ng Himala. Narito po ang ating mga Night of Revival schedule sa buwan ng Nobyembre. November 6, November 13, November 20, November 27 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Isama niyo po ang mga may sakit at karamdaman, ang mga may problema at depresyon, at maranasan ang biyaya at pagpapalaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus. Kaya hindi makuha ng mga negosyante ang malalaking pagpapala at biyaya dahil sila'y nakikialam sa gawain ng mga saserdote. At yun po ay maling-mali sa harapan ng Diyos. Inulit po ito sa Revelation 5:10. And has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. So hindi po pwedeng maghiwalay ang mga hari at ang mga saserdote. Amen? Para po maghari ang simbahan,
Para po maghari ang lahat ng mananampalataya, kailangang magkaisa po ang mga hari at ang mga saserdote. Ang mga saserdote ang mananalangin sa mga hari. At ang mga hari ang mamamahala sa mga pagpapalang ibibigay ng Diyos. Alam mo ang problema sa daigdig? Hindi po batas. Ang problema po sa daigdig ay hindi po kahirapan. Ang lahat po ng kayamanan ng daigdig ay pumupuntay sa Amerika. Dahil sila ang may pera. Sa kalakalan po, kung sino may pera, sila ang bebentahan. Ikaw ba, pag may ibinebenta, pupunta ka ba sa walang pera? Pupunta ka ay kung sino ang may pera. Kaya nga po yung salitang philanthropy, ang ibig po sabihin ay mga may pera na pumupunta sa lugar na hindi pupuntahan ng negosyo. Kaya nga ating unawain, ang philanthropist ay pupunta sa lugar na wala silang mapapakinabang. At atin pong unawain mabuti, bihira po ang ganun tao. At pwedeng isilang ngayong gabi yung mga ganong uri ng tao sa pagkakataong ito. Do you want to be a philanthropist in the sight of God starting tonight? Salamat at walang tumanggap. And has made us unto our God kings and priests, and we shall reign. Saan daw po tayo maghahari? On the earth. Sino raw maghahari? Ang mga anak ng Diyos. Pero kayo po tatanungin ko, sino naghahari sa inyong barangay? Mga anak ng Diyos o ang mga anak ng, aywan ko na, hindi ako gagamit ng pangalan. At makikita mo po na ang mga anak ng Diyos, sila ang nag-aatikha. Sila ang isang kahig, isang tuka. Bakit? Because they failed to perform. Performance of their calling. Kings and priests. Maganda po ang batas ng Pilipinas. Isa po tayo sa may pinakamagandang batas. Ang problema, hindi po batas, enforcement. Paanong mahuhuli ang mga drug lord at ang mga gambling lord? Hindi yan huhulihin ni General na meron siyang 90,000 a month. Hindi yan lalansagin. Yung wedding, hindi lalansagin ni Mayor yan. Dahil meron siyang payola. So enforcement po ang kailangan, napakaganda ng ating batas at kailangan ang nakapwesto ay ang lahat ng may takot sa Diyos. Amen po ba? At kailan mangyayari yun? Nangyayari na po. At ang isa pa ay distribution. Maraming nabubulok na bigas because of failure to distribute. Ang sabi nga nung isa, kausap ko nung ilang araw nang nakakalipas, hindi kami makakolekta, Pastor. Sabi, bakit? Hindi rin makapag-ship ng mga imported na gamit sa mga building dahil 3 buwan na hindi pa pinalalabas yung kanilang mga importation. At ang masakit pa ron, 3,000 per day ang bayad sa hindi pagkalabas. Magkano ang 3 buwan? At ang masakit pa ron, hindi na sila pwedeng magtaas ng presyo dahil kung ano ang kanilang quotation. At kami namang mga kontraktor, hindi rin pwedeng magtaas ng presyo dahil kung ano rin ang aming quotation. Kaya nga po, ang problema ay enforcement at distribution. Pero kung lahat ay may takot sa Diyos, amen, tingnan mo ang iyong kataboy. Kung lahat ay may takot sa Diyos, napakaganda po ng Pilipinas. Amen. Kayo ba'y naniniwala na maganda ang Pilipinas kaya ikaw ay itinira dito? Napakaganda po ng Pilipinas. Ipagmalaki mo na ikaw ay nasa Pilipinas. Pansinin po natin ang bukang bibig ng mga foreigner, it's fun to be in the Philippines. Pero ang mga Pilipino, aywan ko, anong sabi ni Quezon? Kailangang mabasag po yung kanyang self-prophecy sa Pilipinas.
that I would rather see the Filipinos live like hell, run by Filipinos, instead of run by the Americans, runs like heaven by the American. Basagin po natin yon. At ating paniwalaan, starting tonight, we will see the Philippines run like heaven by the Filipinos. Mula ngayong gabi, ating paniwalaan na ang mga Pilipino na naririto patatakbuhin ang Pilipinas na katulad ng langit. Amen? Palakpakan natin ang kapahayagang yan. Kaya nga ating unawain, God has given us weapons. Binigyan tayo ng Diyos ng sandata dahil may labanan. At ang unang labanan ay sa isipan. Huwag mong paniwalaan yung iyong naririnig. Huwag mong paniwalaan ang salita ng Diyos. Huwag mong paniwalaan, huwag mong paniwalaan. So yan po, nagsisimula na agad ang labanan ay sa isip. Kaya napakahalaga na iyong maintindihan kung ano ang iyong weapons of warfare. Ang tawag po dito ay armor of God. Kaya kung titingnan po natin, ang helmet po ay salvation. Huwag mong kalilimutan na ikaw ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng gawa natin, kundi sa pamamagitan ng natapos na gawa ni Jesucristo sa krus. Naligtas tayo dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Yun po ang paniwalaan mong lubusan. At ating unawain na ang atin pong dibdib ay may takip. Ang tawag po do'y breastplate of righteousness. At pansinin po natin na ang maselang bahagi ng ating katawan ay ang puso. At kung unawain din natin ang sabi ng Biblia, the fiery dart na nakapaligid sa atin, meron pong mga palaso na maaapoy na pinakakawalan ng kaaway ng ating kaluluwa 24 oras. Pero laging tandaan mo, yung breastplate of righteousness, bakal po ang nakatakip sa iyong dibdib. At baliwala yung mga panang yon. At bukod pa doon, meron ka pang shield of faith. Kaya sasanggahin mo ang mga palaso ng kaaway. Ano ba ang mga palaso ng kaaway? Wala ka ng kinabukasan, wala ka ng pag-asa, hindi ka nauunlad, hindi ka nayayaman, hanggang diyan ka na. Kung ano ang lolo mo, ganyan ka lang. Ang tawag po doon ay, yun po yung tinatawag na deceiving scheme of containment. Ano po yung containment? Instead of getting out and expanding, si Satanas po ganito ang style niyan. Hindi ka rin lang maawat sa pagdalo ng pagsamba. Diyan ka lang. Hanggang sa pagdalo ka lang. Basta ang buhay mo ay ganyan lang. Ang perang darating sa iyo, ganyan lang. Ang tawag po doon ay deceiving scheme of containment. At marami pong Kristiyano ay ganito ang kanilang buhay. Basta ako ay maalwan ang buhay. Tama na ito, may bahay, may sasakyan, okay na ako. Hindi po yun ang pagkalikha sa iyo. Ang pagkalikha sa iyo, humayo ka sa buong daigdig. At malaki po ang halaga ng pera. Sabihin mo, so what? Ang Diyos ang magtutusto sa iyo. Kapag ikaw po'y naging masunurin, tutustusan ka ng Diyos. Sapagkat ang masunurin, tinutustusan ng Diyos. Ikaw po ba ay naniniwala na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng kayamanan? Kaya kaya niya natustusan ang iyong pagsunod. Kaya nga ating wasakin yung tinatawag na scheme of containment. Basagin po natin yung paghadlang sa atin ng kaaway dahil tayo po ay patungo sa pag-unlad at paglawak ng ating maaabot. At yun po ay itinakda ng Diyos. Ngayon, ang isa pa ay the belt of truths. So, ito po yung sintron ng katotohanan. And then, ang panghuli ay shoes of preparedness to proclaim the gospel. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system
na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan, at ang aming dala ay laging mabuting balita. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya, Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang labanan po nung araw, magpapaulan po sila ng catapult, at yung catapultong yun ay marami pong spikes. Yung catapult po yung ganon. Ginagamit din yung pagbasag ng pader, ginagamit din yun na pagtapo ng apoy sa loob ng kaharian. Pero ginagamit din po yun na panghagis ng mga spikes. Dahil pag ang mga kawal noon ay natibo, ay hindi na siya makakapanlaban dahil ang labanan po ay pagtayo ng diretso. Eh kung may sugat sa sakong, kaya pagandahan po yan ng sapatos. At maliwanag po na ang sapatos po ay yung kahandaan na kapag ikaw ay pinanghihina sa iyong isipan, ikay tatayo sa Ebanghelyo. At ano ang Ebanghelyo? Kay Hesukristo magagawa mo ang lahat ng bagay. Ano ang Ebanghelyo? Si Jesucristong nasa iyo ay makapangyarihan kaysa kay Satanas na nasa labas. Amen? Ano ang Ebanghelyo? Ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Kaya yung iyong mga kabiguan noon ay papalitan ng Diyos ng tagumpay. Yung lahat ng nawala noon ay ibabalik ng Diyos ng doble. Pero kailan yun magsisimula? Yun ay sa sandali na ikay maniwala. Kaya ang payo ko sa bawat isa, huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang magduda, basta ikaw ay nakatakda sa isinaayos ng Diyos. Kung tatanungin mo ako kung ano yung nakahanda para sa iyo, hindi ko alam. Pero ang tiyak ko, yung tipan ng Diyos ang kanyang isa sa katuparan. Kaya sabi niya, huwag ninyong kalilimutan, laging alalahanin ninyo na ako ang Diyos na nagbigay sa inyo ng kapangyarihan para kayo ay yumaman. Para pagtibayin ko ang tipan. Kaya ikaw at ako ay nabubuhay na malusog, maunlad, pinagpala at masagana dahil sa tipan. It is always connected with the covenant. Tayo po bilang anak ng Diyos, aywan ko po sila na hindi anak ng Diyos. Pero ang mga anak ng Diyos, maghirap man sa daigdig, laging ililigtas ng Diyos ang kanyang mga anak. Kung paano yun, matutuklasin din natin later on. At laging tandaan mo, pag namatay tayo sasalubungin ng pangkat ng mga anghel mula sa langit. At sasalubungin tayo mismo ng Panginoon. Welcome, good and faithful servant. Amen. Kaya nga, ang sabi nung nasa kanan ng Panginoon, Panginoong Jesus, siya po'y kriminal. Nung siya ay mula pagkabata hanggang sa siya ay mapako sa krus, siya ay kriminal. Pero ang sabi niya sa Panginoon, alalahanin mo po ako kapag ikaw ay nasa paraiso na. Ano ang sabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kaya hindi ho pinag-uusapan ng kasalanan kapag nagsisi po tayo at tayo ay
tinanggap natin si Jesucristo, tayo po ay dadalhin niya sa kanyang piling. At laging tandaan mo, hindi yung iyong pakiramdam. Huwag mong paniniwalaan ang iyong pakiramdam. Ang paniwalaan mo ay ang salita ng Diyos. It is not based on our feeling, nor it is not based on our sentiment. It is always based on the Word of God. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, paniwalaan natin. At huwag tayong mag-alinlangan at huwag tayong magduda. Kayo ba'y naniniwala na kasalanan ang magkasakit? Pero laging may patawad ang pagkakasala. Huwag mong kalilimutan, may patawad ang kasalanan. So, tingnan po natin sandali. Ang pinakamalusog na lahi ay ang mga Hudyo. Si Moses ay namatay sa edad na 120 taon. At siya po'y malusog na malusog. Kanina, isinyer ko na ito kaninang umaga. Tingnan po natin ang Exodus. Sa Exodus 15:26, dito po ay sinabi ng Diyos, "And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee." Ngayon natin pong unawain. Ito pong tinig ng Panginoon na nagsasabi, kung gagawin ninyo ang tama sa paningin ng Diyos at iyong pakikinggan ang kanyang mga utos at iyong ipagpapatuloy ang kanyang mga tuntunin, hindi ko ilalagay ang mga sakit na inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang inyong Panginoon na nagpapagaling sa inyo. So pansinin po natin ang una, the voice of the Lord thy God, at ang huli, I am the Lord that healeth thee. So yun pong God ay tumutukoy sa Ama, at yun pong Lord ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. At kung unawain po nating mabuti, paano natin masusunod ang kanyang tinig, paano natin masusunod ang kanyang mga utos, paano natin masusunod ang lahat ng kanyang tuntunin? Ang magandang balita, itong kanyang tinig, itong kanyang utos, at itong kanyang mga tuntunin na nakasisiya sa kanyang paningin, lahat po ito ay na kay Hesukristo. Kaya kapag tinanggap ng tao si Hesukristo, kapag sumampalataya ang bawat tao kay Hesukristo, natutupad niya ang utos, ang tuntunin at ang tinig ng Diyos. Kaya wala tayong gagawin sa bagong tipan kundi I believe in Jesus Christ. Amen po ba? Kaya nga yung pinagkasunduan na Apostles' Creed, I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary. So pansinin po natin, suffered, crucified, died, and was buried. And in the third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven, seated at the right hand of the Father. From there, He shall judge. So from Savior to judge, He shall judge the living and the dead. Praise God. Kaya kapag tinangkilik ng isang tao si Hesukristo at araw-araw na sumampalataya siya kay Hesukristo, nasusunod niya ang utos at nakalulugod siya sa paningin ng kanyang Ama. Hallelujah. Kaya araw-araw ang tanong ng Ama, anong ginagawa mo sa aking anak? How do you relate with my son? Yun po ang tanungan. At ang sabi po sa Exodus 23, verse 22, may protection po tayo. But if thou shalt indeed obey his voice and do all that I speak,
Then I will be an enemy unto thine enemies, and an adversary unto thine adversaries. Enemies, adversaries. Ang kaaway po ay basta kaaway, pero yung adversaries po, ito po ay kakaibang kaaway sapagkat hindi kanya titigilan hanggat hindi niya nasisira ang buhay mo. Hello? At ito pong kaaway natin, tingnan mo ang larawan ni Hitler. Tingnan mo ang larawan ng ISIS na pinupugutan ng liig ng mga tao na walang takot. Binabaril sa sentido yung mga sundalong Iraqi. Yun po ang adversaries. Wala po siyang puso, wala po siyang kaluluwa, wala po siyang budhi. Ang tanging gusto niya ay mawasak ang isang tao dahil bawat tao, ikaw at ako'y linikha. Sino ang pinagtularan? Sino ang modelo ng Diyos nung likhain tayo? Ang Diyos. Linikha kang kawangis, kalarawan at kahawig ng Diyos. Kaya si Satanas galit pag nakita ka dahil it reminds him of his defeat. Pag nakita ka, kaya ikaw ay pilit na sinisira, pero huwag kang papayag sapagkat si Jesucristo ang iyong Panginoon. Amen. Amen. Kahit ano pa ang panghihina ng ating katawan at ano pa ang ating sitwasyon, basta manindigan ka, si Jesucristo ang aking Panginoon. Si Jesucristo ang mayari sa akin. It's only the violent that shall take the kingdom of heaven by force. Hindi ho pwede ang malamya. At hindi rin po pwede ang, ay, ganun ba? Hindi ho pwede yung ganun. Kailangan pong ikaw ay commanding ang boses. Sa pangalan ni Jesus! At hindi po bulong. Hindi rin po sa isip. You have to speak it. Sapagkat sa paligid mo, nandiyan ang mga demonyo. Pero ikaw ay kinatatakutan ng lahat ng demonyo. Kaya ipahayag mo kung sino ka. Sino ka ba? Ikaw ay anak ng kataas-taasang Diyos at ang papel mo kung negosyante ka, ikay hari. At kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ikaw ay saserdote. Amen? So reign in the marketplace, kings, and reign in the heavenlies, priest. At alam mo, pag tayo po ay nagkasundo, tuloy-tuloy po na mahihikayat ang ating mga mahal sa buhay na lumapit sa Panginoong Jesucristo. May katiyakan po ang sabi ng Panginoon, I will be with you until the end of the age. Sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng lahi. So ang hamon ko po sa inyo, you are a disciple of Jesus Christ. Please, read your Bible every day. And for you not to forget the Bible, teach your children about the old story written in the Bible. And make this old book and relate and tell this old story as new every day that you speak of it. Gawin mo na kahit matanda na itong kwentong nasa Biblia, sa tuwing magsasalita ka, ito'y nagiging parang ngayon lang nangyayari. Kaya mga kapatid, you are reigning with Jesus even right now. So tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, katotohanan ang salita na nasulat at ito ay may kapangyarihan ng iyong Espiritu. Pagpalain mo ang bawat isa at lahat ay mabuhay na naninindigan sa pagsunod sa iyong mga salita. Maluwalhati ka sa aming pagsunod sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Lahat ng may sakit, ipatong ang kamay sa bahagi ng sakit at iutos ko na mawala ang mga sakit sa inyong katawan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kamatayan, ginagapos kita sapagkat ang Biblia ay nagsabi na 70 taon ang pinakamaiksing buhay ng mga anak ng Diyos.
Kaya't kamatayan aking ginagapos at linalansag ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at pinawawalan ko ng bisa ang iyong kamandag. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at bawat isa ay magkaroon ng kagalingan mula ulo hanggang talampakan at mawala ang mga sakit at ang mga nakamamatay na karamdaman, ginagapos at sinasansala ko at itinataboy at itinatakwil sa pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Tanggapin mo ang iyong kagalingan ngayon din sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti. Kung ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, kaloob at donasyon sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Natin ay Diyos ng Himala. Narito po ang ating mga Night of Revival schedule sa buwan ng Nobyembre. November 6, November 13, November 20, November 27 sa ganap na 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Isama niyo po ang mga may sakit at karamdaman, ang mga may problema at depresyon, at maranasan ang biyaya at pagpapalaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus.